Sa mga kapatid, para sa ating morning revival preview, ang schedule natin ay week 41, day 4. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Revelation 2:4-5. But I have one thing against you, that you have left your first love. Remember therefore where you have fallen from, and repent and do the first works. But if not, I am coming to you, and I will remove your lampstand out of its place, unless you repent. Amen. So itong verse natin ay from Revelation. Ito ay salita ng Espiritu sa Eklesiya sa Efeso. Kung mapapansin nyo, pinagwikaan ng Espiritu ang Eklesiya. Sabi niya, I have one thing against you. Wow! Isang bagay laban sa iyo. Ano yan? That you have left your first love. Seryoso to. Iniwan mo yung iyong unang pag-ibig. Ang unang pag-ibig, mga kapatid, ay si Kristo. No? At ang ibig sabihin ng unang pag-ibig ay ang pinakamainam na pag-ibig. So yan. Tayo kasi mga tao, minsan marami tayong pag-ibig eh. No, pwede nating sabihin yung pag-ibig natin ay from 1, 2, 3, 4, parang ganyan. Merong first talaga. Yun yung pinaka-best mo. Doon mo binibigay yung iyong best love. Yan ang ibig sabihin ng first love, best love. So, kapag ang Panginoon, nilagay mo lang sa second, ibig sabihin, iniwan mo yung best love mo. So, ganun yun. Ang ibig sabihin, hindi mo binigay sa Kanya yung iyong pinakamainam na pag-ibig, yung iyong unang pag-ibig. Na, ang ibig sabihin, hindi number 1 ang Panginoon sa iyo. Merong iba na mas mahal ka kaysa sa Panginoon. So, yun yung ibig sabihin. Kaya ang Eklesiya sa Efeso ay pinagwikaan ng Panginoon. Ano kaya yung kanilang best love? So, hindi naman binanggit dito. Pero malinaw, alam ng Panginoon, hindi siya yung best love. Okay, sabi niya, iniwan nyo yung inyong unang pag-ibig. Amen. So, sabi niya, remember therefore where you have fallen. Ano ibig sabihin nito? Alalahanin nyo kung saan kayo bumagsak o natisod. Ibig sabihin nito, mga kapatid, kaya iniwan ang unang pag-ibig, merong isang bagay o bagay no, na ipalit nila sa Panginoon. Gano'n naman yun eh. Kung halimbawa ngayon, ang Panginoon ang best love mo. Pag dumating ang panahon na iniwan mo siya bilang best love mo, no, ang ibig sabihin, pinalitan mo siya. Meron kang kinuha na mas mahalaga sa iyo kaysa sa Panginoon. Masakit yan para sa Panginoon. Hindi lang gusto niya na mahalin natin siya. Ang gusto niya, ibigay natin sa Kanya ang ating best love. No, kaya ang Panginoong Jesus mismo sinabi niya na ang unang kautusan ay ang ibigin mo ang Diyos ng iyong buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan. No, at binabanggit niya yung salitang buo. Na ang ibig sabihin, huwag mo yang hahatiin. Yung buong puso, ibig sabihin, walang kaagaw sa puso mo. So, ano kaya ang dahilan? Alam nyo kasi si Satanas, tuso yan eh. Hindi naman niya sinasabi sa tao na iwanan mo ang Panginoon bilang best love. Hindi. Marami siyang inu-introduce sa buhay ng tao. Marami mga bagay na ginagamit niya upang ang tao ay maakit palayo sa Panginoon. Kaya ang mga taong maraming kinalolokohan, no, mahirap silang magmahal sa Panginoon ng kanilang unang pag-ibig. Kasi marami silang kinababaliwan. No, kaya mag-ingat tayo. No, sabi ng Panginoon,
Importante na makita mo yung sitwasyon mo, saan ka bumagsak. Ibig sabihin, kung ito ang iyong kinalolokohan o naging best love mo, mag-repent ka. Yun ang pangalan, mag-repent. Ang salitang mag-repent, mga kapatid, hindi naman siya maging remorseful o yung magsisi na parang pinagagalitan mo yung sarili mo. Parang nanggigigil ka. Hindi ganon. Ang ibig sabihin ng magsisi is to turn. Pumihit ka mula sa bagay na yan tungo sa Panginoon. Tungo sa Panginoon mula sa bagay na yan. Kaya meron tayong sinasabi, look away unto Jesus. Tumingin ka palayo tungo sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng look away unto Jesus. So hindi natin kayang linlangin ng Panginoon. Alam niya ang kondisyon natin. Kung tayo ay nagmamahal sa Kanya ng unang pag-ibig. At nagbigay siya ng babala dito na kung hindi ka magsisisi, sabi niya, dadating ako sa iyo, aalisin ko ang gintong patungan ng ilawan. Kasi ang pinagbibikaan niya rito ay eklesiya eh. Aalisin ko ang gintong patungan ng ilawan. So mga kapatid, ano ba ibig sabihin ng alisin ang gintong patungan ng ilawan? Dito pa ulit-ulit na sinasabi natin, ang gintong patungan ng ilawan ay ang patotoo ni Jesus. Nang ibig sabihin, ang eklesiya ay may liwanag sapagkat kinukuha niya si Kristo bilang kanyang unang pag-ibig. Kaya meron siyang liwanag. Ano ibig sabihin ng alisin ang gintong patungan ng ilawan? Ibig sabihin, yung liwanag na nanggagaling sa Panginoon, mawawala. Anong meron ang eklesiya? Kadiliman. Kaya yan ay isang kalunos-lunos na kondisyon. Kaya ang ibig sabihin ng mag-repent, bumalik uli sa unang pag-ibig. At wag tayo mahulog sa sitwasyon na mawala yung lampstand sa atin. Amen. And Colossians 1:18, and He is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that He Himself might have the first place in all things. Amen. So bakit kailangan nating mahalin ng Panginoon ng unang pag-ibig? Ano ang ibig sabihin ng mahalin ng Panginoon ng unang pag-ibig? Minamahal natin siya ng unang pag-ibig at dapat mahalin ng unang pag-ibig upang magkaroon siya ng first place sa kalagitnaan natin. Ang ibig sabihin ng first place, meron siyang unang pwesto. Ino-occupy niya yung unang pwesto sa loob ng eklesiya. Hindi siya palaging option. Kapag tayo ay nagde-decide, palaging inuuna natin ang Panginoon. Palaging binibigyan natin siya ng kahalagahan, pagsasaalang-alang, at siya ang nagiging tuon natin na lahat ng bagay na ginagawa natin, siya ang merong unang pwesto. Yun ang ibig sabihin ng first love. Di ba? Yung mga tao na, halimbawa, biglang umibig sila sa isang babae na talagang mahal na mahal nila. Yun yung first love nila. At lahat ng ginagawa nila para doon sa babae na yon. Pero hindi naman masamang umibig sa tao, sa asawa, sa kapatid, sa magulang, sa mga anak. Yan yung matitinding pag-ibig kasi sa mundo eh. Asawa, diba? Magulang, anak sa magulang, magulang sa anak, ano pa? Kapatid, kaibigan. Diba? So, hindi naman masama yan. Pero tandaan nyo, sabi ng Panginoon, ang sino man na umibig sa kanyang asawang babae, asawang lalaki, ng higit sa kanyang pag-ibig sa Panginoon ay hindi karapat-dapat na maging disipulo niya. O sino mang umibig ng higit
sa pag-ibig niya sa Panginoon, no, hindi magiging disipulo niya. No, so, inuutusan tayo na ang ating pag-ibig dapat lumalampas sa ating pag-ibig sa ating asawa. Ang ibig sabihin, ang ating pag-ibig sa Panginoon dapat lumalampas sa ating pag-ibig sa ating asawa, magulang, anak, no, o kaibigan, o tao, lumalampas. Ibig sabihin, hindi sila pwede maging first love natin. Amen. Siloso ang Panginoon. Amen. So magbabasa na ako. God's original intention was that man should eat of the tree of life. Because of the fall, the way to the tree of life was closed to men. Through the redemption of Christ, the way by which man could touch the tree of life, which is God Himself in Christ's life to man, was open again. Amen. So, ang intensyon ng Diyos nung nilikha niya ang tao ay upang ang tao ay kumain sa puno ng buhay. No? Pero alam natin ang kwento, ang tao ay natisod. Sinuway niya ang Diyos. Yung puno na pinagbawal niyang kainin, kinain niya. At dahil dyan, ang tao ay natisod. Naging makasalanan, sinumpa, na wala sa landas ng Panginoon. Nakakalungkot ang history ng fall. Tawagin niya sa English ay fall, pagkabagsak ng tao. Ay, at alam niyo ba kung ano naging resulta nung ang tao ay natisod? Hindi na siya pwedeng lumapit sa puno ng buhay. So, basahin niyo sa Genesis. Ang Diyos ay naglagay ng anghel na merong espadang apoy. Hindi lang sa bawal lumapit sa punong kahoy ng buhay, pati doon sa hardin ng Eden, kung saan nilagay siya ng Diyos, pinaalis siya ron. At hindi na siya makabalik sapagkat may bantay na anghel. Hindi na siya makakapasok. So, yun ang naging resulta ng pagkatisod ng tao. Unang-una, nakatulan siya. Sabi ng Panginoon kasi, pag kinain mo yan, sigurado mamamatay ka. Nakatulan siya ng kamatayan. Pangalawa, nung buhay pa siya, hindi na siya pwedeng lumapit sa puno ng buhay. Hindi na siya karapat-dapat, ibig sabihin. Kaya hindi na siya makalapit. Dahil natisod na siya, hindi na siya karapat-dapat na kumain doon. Kung tutusin, yun na sana yung wakas ng tao. Pero salamat sa Panginoon, ang Diyos na nagmamahal sa tao, gumawa ng isang katubusan sa pamamagitan ng kanyang anak. Di ba? At ang katubusan na ito ay sinagawa ng Panginoong Jesus. At sa pamamagitan ng katubusan na isinagawa ng Panginoon, ang tao ay nakabalik. Nakabalik ulit doon sa puno ng buhay. Okay, so yung redemption, although yung redemption, inalis niya yung kasalanan, dinalo niya yung dugo upang ang tao ay mapatawad mula sa kanyang mga kasalanan, no? At upang siya ay hindi na makatulad. So, ang laking bagay ng ginawa ng redemption. No? Ang tao, napatawad. Ang kasalanan, inalis niya. Diba? Yung kahatulan na binigay sa kanya ng Diyos, diba? Inalis din yun. So, ang tao naligtas. Pero ang main goal ng Diyos, ibalik uli ang tao sa puno ng buhay. Nang ibig sabihin, nakabukas na naman, binuksan niya. Dahil sa katubusang isinagawa ng Panginoon, yung daan patungo sa puno ng buhay ay muling nabuksan para sa tao. So yun yung istorya ng kasaysayan ng redemption at ng layunin ng redemption. So ngayon, bukas na. Yung sinara noon, nabuksan na naman ngayon. Pwede na tayong kumain sa puno ng buhay. Amen. But in the church degradation, religion crept in with its knowledge to distract the believers in Christ
from eating him as the tree of life. Hence, the Lord himself to grant the overcomers to eat of himself as the tree of life in the paradise of God as a reward. This is an incentive for them to leave religion with its knowledge and return to the enjoyment of himself. Amen. So kanina pinag-uusapan natin na buksan na uli yung puno ng buhay. Tama naman yan. Okay. Kaya lang, ito ay nahadlangan. Ang ibig sabihin, ang kaaway ng Diyos na si Satanas, gumawa siya ng maraming mga pagsasagawa upang ang tao ay hindi na lumapit sa puno ng buhay. Ibig sabihin, bagamat nabuksan siya, yung tao, hindi na lumapit sapagkat merong hadlang. Yun yung sinasabi natin kanina, na ang estratehiya ng kaaway ay lagi maglagay ng mga bagay na hahadlang o aakit sa tao para hindi na siya lumapit sa puno ng buhay. At dito, merong binanggit. Siguro hindi niyo mapaniwalaan. Anong binanggit yan? Religion. Religion ang pinakamalakas na hadlang upang ang tao ay makatungo sa puno ng buhay, kumain sa Panginoon bilang kasaganaan ng Diyos. Religion. Una, ano ba humahadlang? Sasabihin natin, mga bagay ng sanlibutan, tama din yan. Ang dami magagandang item dyan. Kasalanan, tama din yan. Oo. So, ang madalas na alam natin na humahadlang sa tao tungo sa Diyos ay mga bagay ng sanlibutan. Kung ano-anong item meron dyan. At yung mga item na yan, hinuhook niya yung puso ng tao para hindi niya mahalin ng Diyos at mahulog siya sa mga bagay ng sanlibutan. At dahil diyan, hindi na siya lalapit sa tree of life para kumain. Ano pa? Kasalanan. So obviously, pag ang tao ay nagkakasala, nagkakaroon ng tabi sa pagitan ng Diyos at tao. Ano pa? Religion. Alam niyo kasi ang religion, kung tutusin, maraming tao hindi nakakaintindi sa religion. Ang inisip nila, ang religion ay para sa Diyos. At ang religion ay upang dalhin ng tao sa Diyos. Parang ganon, pag tinignan mo, parang ganon. Pero sa totoo, ang religion, dinadala ang tao sa doktrina, hindi sa Diyos. Sa mga pagtuturo, sa mga kautusan. Di ba? At dinadala niya, lalo na ang tao, sa kautusan na tumahak sa mali at makakilala ng prinsipyo ng mali at tama. Masama at mabuti. Kaya yung tao, nabubuhay sa ganyan. Hindi na siya pumupunta sa Panginoon. Ang lagi niya na lang ina-analyze, ano ang tama, ano ang mali. Ano ang pagtuturo na dapat kong sundin. So nawala siya, nalihis siya mula sa paglapit sa Panginoon upang tamasahin ng Panginoon, kainin ng Panginoon bilang tinapay ng buhay, bilang puno ng buhay. At hindi na rin siya pumupunta sa salita ng Panginoon, nakikinig na lang siya kung ano sinasabi ng religion. Kaya ang tao ay nalihis siya mula sa Diyos tungo sa religion. Diba? Nakakalungkot. Amen. Kaya ang ginawa ng Panginoon, nagbigay siya ng pangako. At ang kanyang pangako ay kung ikaw ay maging mandaraig, ibig sabihin madaig mo ang pagkawala ng unang pag-ibig, bibigyan kanya ng insentibo. Ito ay ang tamasahin siya. Tamasahin siya
lalo na sa darating na millennial kingdom bilang reward. So madalas yung mga reward, incentives yan eh. Incentives yan, pampa-encourage yan sa tao. Ang reward, ginagamit ng mundo upang ang tao ay ma-encourage. Maudyukan, ganahan, maakit na gawin ang gusto ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang ekonomiya. So sabi niya, kung ikaw ay kakain ngayon, ngayong panahon na ito, sa punong kahoy ng buhay, ikaw ay makakapasok sa darating na millennial kingdom na magtatagal na 1,000 taon. At doon, bibigyan kanya ng gantimpala. Anong gantimpala mo? Ang kumain sa puno ng buhay. Ano ang paraan ngayon? Kumain sa puno ng buhay. Bakit mo gagawin yan? Sapagkat gusto mo makapasok sa kaharian sa darating na 1,000 taon. Anong paraan? Kumain sa puno ng buhay. Ito ang paraan. At yan ay naging isang pangako ngayon ng gantimpala. Na kung yan ay ginagawa mo, ikaw ay makakapasok sa kaharian upang tamuhin ang gantimpala na walang iba kundi ang kumain sa puno ng buhay. So sa panahon ngayon, ang pagkain sa puno ng buhay ay daan. Pamamaraan, daan, upang makapasok sa kaharian. At pagdating ng kaharian, ang pagkain sa punong kahoy ng buhay ay magiging isang reward. Nang ibig sabihin, hindi tayo makakagraduate dyan. Sapagkat yan ang gusto ng Diyos para sa tao, ang kumain sa puno ng buhay. Amen. This promise of the Lord restores the church to God's original intention according to His economy. What the Lord wants the overcomers to do is that the whole church should do in God's economy. Because of the church degradation, the Lord came to call the overcomers to replace the church in the accomplishing of God's economy. Amen. So ang Diyos natin ay merong ekonomiya. Ang ekonomiya ay ang kanyang kaluguran, ang gusto niya. Yan ay ang dali ng tao na kumain sa puno ng buhay. At ang puno ng buhay ay sumasagisag sa Diyos na nakikristo upang ating tamasahin at kainin. At ang buong puno ng buhay ay sumasagisag sa kasaganaan ng ekonomiya ng Diyos. Ang mga bagay na hinanda ng Diyos para sa tao upang tamasahin ng tao. So yan ang prinsipyo ng puno ng buhay. At mula na nilalang ng Diyos ang tao, hindi nagbabago yung kanyang intensyon, yung kanyang ekonomiya, na dali ng tao sa puno ng buhay. Kaya lang, ang tao laging bumabagsak, nabibigo. Halimbawa, sa lumang tipan, ang Diyos ay nagbangon ng mga tao. Yan ay ang mga Israelites. Di ba? So, makikita natin ang marami mga history ng mankind. Lagi silang bumabagsak sa pagkababa, pagkatisod. At hindi na isasagawa ang ekonomiya ng Diyos sa tao. So, ang mga Israelites na dapat ay tumahak sa ekonomiya ng Diyos, wala, bumagsak din. Naging rebelde sila sa Diyos. At nung dumating ang Panginoong Hesus, hindi nila kinilala, hindi nila tinanggap. Kaya, ang Diyos, ibig sabihin, walang napala sa mga Israelites. Bagamat sila ay binangon ng Diyos. Pero, binigo nila ang Diyos. Hindi nila naisagawa ang ekonomiya ng Diyos. So, pagdating sa bagong tipan, binangon ng Diyos ang eklesiya
no, upang kung ano ang hindi na isagawa ng mga Israelites, maisagawa ng eklesiya. Pero ang eklesiya ay nabigo din. Napababa kasi siya. Nawala ang kanyang unang pag-ibig. Nakipag-asawa siya sa sanlibutan. Naging sanlibutan ang eklesiya. Tinahak niya ang landas ng pagkababa. No, katulad ng eklesiya, nawala ang function ng mga mananampalataya. Nahulog siya sa clergy-laity system. Nanlamig siya, naging malahininga siya. So ang eklesiya, ang kondisyon ng eklesiya ay nilalarawan ng 7 eklesiya sa Asia na binanggit sa aklat ng Revelation. At dyan sa 7 eklesiya, makikita natin ang pagkatisod, ang pagkababa ng eklesiya, no, na humantong sa sitwasyon ng iba't ibang relihiyon sa kapanahunan ngayon. Kaya ang Panginoon nagsasalita sa 7 eklesiya at sa kahuli-hulihan ng bawat pagsasalita niya, sinasabi niya, ang mandaraig. Ang mandaraig. Nang ibig sabihin, sa huling kapanahunan, no, ang grupo ng tao na baka tutugon sa kung ano ang kaluguran ng Panginoon ay ang mandaraig. So ang huling grupo ng believer na magiging matagumpay, gagawin ang gusto ng Panginoon, no, at magbibigay ng kaluguran, no, para sa Panginoon, at sila ang magbabalik sa Panginoon. No, ito ay ang mga mandaraig. No, kaya patuloy na tumatawag ang Panginoon ng mandaraig. He who overcomes, tuloy-tuloy niyang sinasabi yan. No, kaya importante ang maging mandaraig sa huling kapanahunan. Amen. So today's reading na ako. The eating of the tree of life not only was God's original intention concerning man, but also will be the eternal issue of God's redemption. All God's redeemed people will enjoy the tree of life, Christ, which is Christ with all the divine riches of the redeemed eternal portion for eternity. So kanina binanggit natin yung redemption na nagbalik sa tao tungo sa puno ng buhay. No? Kaya ang destination ng mga natubos na tao ay ang enjoyin ang puno ng buhay. No? At ito ay sumasagisag kay Kristo bilang lahat ng mga dibinong kayamanan, no, para sa mga natubos. No, ito ang kanilang walang hanggang bahagi tungo sa eternity o magpakailanman. Lord in His wisdom made the enjoyment of Himself in the coming kingdom as a reward in order to encourage His believers to overcome religion's distracting knowledge in teaching and return to the enjoyment of Himself as the life supply in the church life today for the accomplishing of God's economy. So yung wisdom naging yung incentive, no, na binabanggit natin, no, yung reward, ito ay ayon sa karunungan ng Diyos upang magdala ng panghihikayat, pag-uudyok, pagpapalakas, no, sa mga mananampalataya ngayon, no, upang kanilang daigin, no, ang distraction na dinala ng religion. Makabalik sila sa pagtatamasa kay Kristo at makabalik sila sa normal na buhay ng buhay eklesiya para sa pagsasagawa ng walang hanggang layunin na ng Diyos. Amen. So, eating the tree of life, that is enjoying Christ as our life supply, should be the primary matter in the church life.
The content of the church life depends on the enjoyment of Christ. So ano ba ang church life? Ang church life ay ang pagtatamasa kay Kristo bilang puno ng buhay. Amen. So, kung ang church life hindi magtatamasa kay Kristo, hindi siya maging maayos na church life. Malilihis siya mula sa realidad ng isang church life na kung saan merong gintong patungan ng ilawan bilang patotoo ni Kristo. Amen. But to enjoy Christ requires us to love Him with the first love. The first love will bring us to the tree of life. When we give our first love to the Lord Jesus, He will give us to eat of the tree of life. To love Him with the first love, the best love, is to give the Lord the first place in all things. Amen. So ano ang first love? To give the Lord the first place in all things. Nang ibig sabihin, sa lahat ng bagay, ang inuuna mo ay ang Panginoon. No? So, bakit? Kasi siya ang first love mo. No? At ang pagre-recover ng first love ay ang pagbalik sa puno ng buhay. Lahat ng mga tao na nalihis mula sa puno ng buhay, ibig sabihin, hindi na sila kumakain ng tree of life, mawawala na rin yung kanilang first love sa Panginoon. Mawawala na rin yung lampstand sa kanila. Magdidilim sila. So ano ang ugat ng lahat ng pagkabagsak? Ang hindi pagkain sa tree of life. So yan yung nagiging ugat, dahilan ng lahat ng pagkabagsak. Bakit ang tao ay nalilihis mula sa Diyos? Kasi hindi siya kumakain sa puno ng buhay. Bakit nawawala siya sa buhay eklesiya? Kasi hindi siya kumakain sa puno ng buhay. Bakit mawawala ang kanyang gantimpala sa darating na kaharian? Kasi hindi siya kumakain sa puno ng buhay. Kaya pag tinignan mo, lahat ng negatibong bagay na pwedeng mangyari sa buhay ng isang believer, iisa lang ang ugat. Pag hinukay mo, makikita mo yung dulo, yung pinanggalingan kasi hindi siya kumakain sa puno ng buhay. Ano ang puno ng buhay? Ang Diyos na nakikristo bilang pagtatamasa natin ngayon sa Espiritu. Paano pinananatili ang pagkain sa puno ng buhay? Ito ay sinasagawa sa pamamagitan ng pakikipagsalamuha sa Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang salita, panalangin, at salamuha sa Panginoon. No? At pagtawag sa kanyang pangalan at pagbalik sa Espiritu. So lahat ng ang pagkain ng puno ng buhay ay tumutukoy sa lahat ng aspekto ng ating relasyon sa Panginoon. Amen. Amen. So in order to give Him the preeminence, we should be willing to be adjusted, to be broken, and to be made nothing so that the Lord can have a way in us, through us, and among us for the building up of His organic body. Amen. So dapat i-consider natin yung ating sarili na walang halaga. No, mabasag tayo. No, ang ibig sabihin, huwag ka mabuhay sa iyong sarili. Buksan mo yung sarili mo sa Panginoon. At i-consider mo lahat ng bagay na walang halaga. Si Lord lang ang may halaga. Kaya, kung gagawin natin ito, kailangan kunin natin siya bilang ating unang pag-ibig. Amen. Amen. We should pray, "Oh Lord Jesus, I love you first, and I love you best. My first love belongs to you. Oh Lord Jesus, I give the priority of my love to you." Gandang prayer, di ba? So sabi niya, I love you. Okay, you are the first. Sabihin mo sa kanya yan. Gusto mo siya maging first, dapat sabihin mo sa kanya, Lord, you are the first.
Di ba? Gusto mo siya maging best love, sabihin mo sa kanya yan, Lord, you are my best love. Amen. Amen. So, sabihin mo sa Panginoon, my first love belongs to you. Oh Lord, I give the priority of my love to you. Kasi ang mga pag-ibig may mga priority yan eh. Based kung sino ang first love. Di ba? Ano mo sa umaga. Oh. Priority, ibig sabihin, pumipili ka dyan. Kama o ang Panginoon. Kung kama, matutulog ka. Hindi ka babangon para puntahan ng Panginoon. Kasi ang pinili mo yung kama eh. Di ba? Minsan, yung gadget o ang Panginoon. Pag mas mahalaga sa iyo yung gadget mo, diyan ka nakababad. No? At ang Panginoon ay tinatalikuran mo. So, ganun lang naman yung buhay natin. No? Palaging pumipili tayo. Palaging nilalagay natin ang Panginoon bilang ating priority. Bahay na lang o mag-meeting. Kung mahal mo ang Panginoon, meeting ang pipiliin mo. Diba? Salita ba ng Panginoon o mga babasahin sa mundo? Kung mahal mo ang Panginoon, pipiliin mo ang salita ng Panginoon. Diba? So, ang oras natin, binibigay natin sa mga bagay na iniisip mong mahal mo. Pero ang Panginoon, mahal mo ba? Kung mahal mo siya, pati oras mo, ibibigay mo sa Kanya. Yung puwersa natin, yung lakas natin, madalas binibigay natin sa mga bagay na mahal natin. Mahal mo ba ang Panginoon? Then maging yung puwersa mo, lakas mo, effort mo, binibigay mo siya sa Panginoon. Kaya kung mahal mo ang Panginoon, dapat siya ang inuuna mo. At siya ang unang pwesto sa buhay natin. Then ano ka? Overcomer ka pag gano'n. Overcomer ka. At lahat ng mga ginagawa natin na ito, mga kapatid, saan manggagaling yung ating puwersa para magawa mo yan? Unahin mo ang Panginoon, mahalin mo siya ng unang pag-ibig mo, paglingkuran mo siya, piliin mo siya. Lahat ito ay nanggagaling sa ating pagkain sa puno ng buhay. Yan ang nagbibigay ng puwersa sa atin. Pag iniwan mo yan, masasadlak tayo sa kadiliman. Amen. Yung mga ibang mga believer, naging backsliding, nawala na sa buhay eklesiya. Diba? Hindi na sila naghahabol. Hindi na sila naglilingkod sa Panginoon. Wala na silang interes sa Diyos. Diba? Plano ba nila yan? Hindi. Hindi nila inisip na magkaganyan. Wala silang plano. No. Ang dahilan, iniwan nila ang puno ng buhay. No. Kaya, bumaksak sila sa kadiliman. Kaya ganyan ang buhay natin. Kaya patuloy na pinapaalala na tayo ay nilikha para sa puno ng buhay. Amen. If we leave our first love toward the Lord, we will miss the enjoyment of Christ and lose the testimony of Jesus. Consequently, the lampstand will be removed from us. These three things, loving the Lord, enjoying the Lord, being the testimony of the Lord, go together. Amen. So, tatlong bagay ang binanggit sa atin na dapat magkakasama. So, yung una, loving the Lord. Loving the Lord. So, kailangan ng puwersa para mahalin mo ang Panginoon. Amen. Enjoying the Lord. Ang ibig sabihin nito, pumapasok ka sa pagtatamasa sa karanasan sa Panginoon. At sa kahuli-hulihan, being the testimony of the Lord. Ang ibig sabihin, meron kang liwanag na nanggagaling sa Panginoon. Isa kang patotoo ng Panginoon. When we overcome to return to Christ as our first love, by giving Him the preeminence in every way and in everything, we will enjoy Him as life
and we will shine forth the divine light as the lampstand to keep the testimony of Jesus in our locality. We will testify of Christ's person as God and man, as well as Christ's human living, crucifixion, resurrection, ascension, descension, and second appearing. The shining of the light is a testimony. Amen. So dito, binanggit dito, kung tayo ay babalik kay Kristo bilang ating unang pag-ibig at bibigyan natin siya ng unang pwesto sa lahat ng bagay, no, tatamasahin natin siya, okay, at tayo ay magsisilay ng dibinong liwanag, no, ng lampstand, okay, para panatiliin ang kanyang patotoo. No. So dito mapapansin ninyo, ang inuna, yung bumalik tayo sa ating unang pag-ibig. No. Subalit, kung babalik ka sa unang pag-ibig mo sa Panginoon, no, madalas ito ay resulta naman ng ating pagkain sa puno ng buhay. Kasi ang pinaka-basic, mga kapatid, ay ang puno ng buhay na siyang nagsusustento sa atin. Sapagkat, paano mo mamahalin ang Panginoon kung di ka kumakain sa puno ng buhay? Wala kang puwersa, wala kang lakas, wala kang biyaya, wala kang pagpapakita. Kaya ang unang bagay pa rin sa buhay ng isang believer ay ang kumain sa puno ng buhay. Ang kanyang pag-ibig sa Panginoon bilang kanyang unang pag-ibig ay resulta yan, mga kapatid, ng ating pagkain sa puno ng buhay. At kung tayo ay kumakain sa puno ng buhay, ang Panginoon magkakaroon ng unang pwesto sa ating buhay. At kung tayo ay kumakain sa puno ng buhay, mananatili ang gintong patungan sa atin sapagkat tayo ay mananatiling nagliliwanag para sa Panginoon. Meron tayong patotoo ng Panginoon. Kaya palaging bumabalik tayo sa basic na kumakain tayo sa puno ng buhay. At inuulit natin palagi na ito yung goal ng ating Christian life. At ito rin yung goal ng ating pagiging tao bilang mga taong nilikha ng Diyos na nilagay niya agad-agad sa harapan ng puno ng buhay. So, ito yung bagay na hindi natin pwedeng iwala. Sapagkat pag nawala yan, mawawala na lahat. Mawawala na lahat. Kaya yung mga gustong bumalik, nalihis kayo sa church life. Hindi na kayo nagsiserve sa Panginoon. O sabihin mo na-offend ka ng mga nakaraang panahon. Ang pwede mo lang gawin, bumalik ka sa tree of life. At pag bumalik ka sa tree of life, lahat ng bagay marirecover. Marirecover siya. Amen. Amen. In every aspect of our daily life, we should be shining forth Christ. This shining is the shining of the lampstand. We need love, light, life, light, and the lampstand. Then we will be rewarded by the Lord with what we live and are in Him. So, paano ba makamit, Brother Danny, yung reward? Kumain ka sa puno ng buhay. So, yan ang pinaka-basic. Kaya yung MR natin, ang titulo niya ay Tree of Life. Amen. Salamat, Panginoon. Patuloy mong pinaalala sa amin ang kahalagahan ng pagkain sa puno ng buhay. Ito lang ang natatanging paraan upang kami ay makabalik sa aming unang pag-ibig sa iyo kung sakaling ito ay nawala. At makabalik din sa tamang buhay, Eklesiya. At makapaglingkod din sa iyo. At maging maayos na mananampalataya. Salamat, Panginoon, ikaw ang realidad ng puno ng buhay na kung saan ang Diyos ay naisakatawan sa iyo. Ikaw ay naging espiritong nagbibigay buhay ngayon upang sa pamamagitan mo, Panginoon,
makakain kami, matamasa namin ang puno ng buhay. Salamat, Panginoon. Amen.